So, sa nakaraang prayer rally, yung lalo na yung final, yung 6th and 7th day ng prayer rally po ng SMNI, nagsalita doon si Sandra Cam. Kung hindi niyo napanood, dati pala siyang OIC ng PCSO, ng tayaan ng numero ng Lotto, right? Or kung ano man yung posisyon niya na inappoint siya ni Pangulong Duterte. And dati, sabi ni Sandra Cam, lagi daw silang maraming budget para kasi 'di ba ang kaya naman tayo may PCS o kaya naman tayo may lottery kasi diyan lumalapit yung mga nangangailangan syempre ng biglaang tulong lalo sa tulong medical, 'di ba? So, sabi ni Sandra Cam na nagtaka nga ako diyan dati, lumambot yan, natakot yan kay Dilima nung mga panahon na makakalabas si Dilima. So sabi ko nawala yung bangi si Sandra Cam. Humingi siya ng sorry, 'di ba, kay Dilima. Ewan ko kung naalala niyo yan. Pero nung medyo nauulinigan na natin na parang si Dilima ay makakalaya and nakalaya nga, kaukuting animal ka talaga eh, no? So, yung mga dilawan lumalakas sa panahon at saka nakakalabas, 'di ba? Naabsuwelto panahon ni Kuting. Hindi natin sukat akalain kasi yung kaso ni De Lima, ano yan eh, 'di ba? Involved ang droga. So, non-bailable supposedly. Pero yung ibang judges natakot, umurong, pati mga testigo, and then eventually, ayun, nakalaya si De Lima. So si Sandra Cam na isa sa matinding bumabanat nung kay Dilima, natakot, humingi siya ng sorry. Sabi ko, no, lumambot si Sandra Cam. Pero ngayon po, lumalakas ang loob, umaangas kasi nahahalata niya na incompetent ang gobyerno ni Kuting at hindi tama ang nangyayari. And of course, Sandra Cam may kredibilidad magsalita lalo na sa anomalya sa loto, sa tayaan ng numero dahil dati pala siyang appointee dyan. Nung panahon daw nila, pinakamababa nilang binibigay sa mga lumalapit ng tulong, 10K. Ngayon daw 1.5 na lang pahirapan pa sa pagpila. Suffice to say, kumukonti ang pera ng loto. Right? Yung revenue na inaakyat ng loto sa kaban ng bayan or ng PCSO, lumiliit. So inutil si Robles, si Melionario. Tapos laging may nananalo. Bakit ganito ang nangyayari? Kaya si Sandra Cam siguro may mga dati pang mga empleyado dyan sa PCSO na loyal naman sa kanya or maybe may nakakarating sa kanyang info na katakataka yung mga nagaganap sa loto, ba, 'di ba? Na ganito po ma, may mga loan better na paulit-ulit na nananalo, minumura na nga ni Sandra Cam, 'di ba? Si Melionario, binuking rin ni Sandra Cam na ang boss ni Melionario, of course, sino ba ang nag-appoint? Hindi naman si Kuting, mukhang si Ahas. So malamang kung ano ang napapala ni Melionario ay may komi yung boss niya, alam nga namang wala, di ba? Binati pa nga siya, di ba? Sama-sama tayo magiging Melionario. Thank you for the things that you did to me and for my husband. Sabi pa nga niya, Jahas ever nung birthday ni Melionario. Dahil sa pagsasalita ni Sandra Cam, mga ate at kuya, walang choice si Tulfo kundi magsalita na rin. Pero ang statement niya parang apakalambot, parang pressure cooker na buto-buto ng baka or laman ng baka at baboy, pork and beef. Talagang apakalambot, parang pambading lang ang ganapan. O, dapat ako ang malambot kasi ako ang legit na bading. Pero si Tulpo parang nasaan ang bangis at tapang mo? Kung hindi nagsalita si Sandra Cam dun sa nakaraang prayer rally, hindi ka rin iimik patungkol dito. Ayan. So pag-usapan natin to. Well, at least nagsalita siya siguro out of kahihiyan kasi nga 'di ba siya yung unang nagpa-imbestiga, napi-pressure yata si Tulfo. Hindi lang yung kanyang naghuhumindig na laman ang na-pressure cooker, na-pressure din siya sa mga banat ni Miss Marley kasi kanya. And gayon nga po si Sandra Cam umiimik na rin na may kredibilidad magsalita patungkol sa nangyayaring katakataka dyan sa tayaan ng numero. So eto ang malambot na statement ni Tulfo, mga ate at kuya, at bakit ganito lang ang sinasabi? Tumaas daw ang kanyang kilay. Tumaas ang kanyang kilay, ang yung kilay na mapagmataas na laging namimintas, sabi nung kanta ng Salva Coca. Ah, yan. Diba? Basahin ko sa inyo. Nakakataas daw ng kilay, sabi ng lulunyo. Tumaas daw ang kilay niya. Oh, wow, parang akla lang. Alam ko mga lalaki hindi tumataas ang kilay, hindi naman nila masyadong ginugroom yan. As is, where is, parang ganun yung kilay ng mga lalaki, di ba? Sa mga babae, syempre, guguhitan mo yan, aahitan mo nga, aahitan mo pa, sabi nga na ba, ano ba yung inahit, tapos binakapal naman. Kasi nga, kailangan ayusin ang forma, di ba? May arch dapat.
Yung mga girls, pag maganda ang kilay at nagmamaganda, minsan tinataas nila yan to express their attitude, disgust, di ba, disapproval, ganyan. Si Tulfo, ang comment niya sa tumama sa loto, nakakataas daw ng kilay. O, saan niya nakuha tong balitang ito, di ba? Di ba ito ay kasabay nung pagsasalita ni Sandra Cam doon sa prayer rally 2 days ago? O, 3 days ago kasi 2 beses po nag si Sandra Cam doon. Sa mga hindi familiar sa itsura ni Sandra Cam, siguro open tayo ng picture, no? Hindi ko naman pwedeng i-assume na lahat familiar sa mga ating dinidiscuss din eh. Hanap ako ng picture ni Sandra Cam. Okay, found one. Okay, nakulong po ito dahil nga po pinagbintangan na may pinapatay sa Masbate. So, Bicolano pala itong si Sandra Cam. Okay? Pakita ko lang ang picture niya. Pakisama ka naman. Napakabagal. Bakit sumisilip lang si Sandra Cam? Picture. Okay. Ay, may nang ta-track daw sa akin habang nagla-live ako. May mata si Butod din yun nanonood. Ayan. You are being tracked, sabi ko. Anyway, pakita ko lang sa inyo kung matet kuya. Habang nag-live tayo, may nakamata daw sa atin. The special mention sa, you are being tracked. Sabi ng aking antivirus. Oh, may nakabantay, may nakaantabay, may nagmamasid. That's Sandra Cam, mga atat kuya. Okay. So, umimik si Sandra Cam at naging balita nga po ito na meron palang, 'di ba, huling araw nung prayer rally. Mayroon daw isang lone bettor na tumama ng 20 times. Normal pa ba 'yan, mga ate at kuya? Tanong ko sa inyo. Normal pa ba na may tumatawa ng 20 beses sa loob ng isang buwan? Yan ang pasabog ni Sandra Cam. Binanggit mo na siya na meron daw lone bettor na 15 times nanalo. And then meron pang lone bettor na 20 times nanalo within a month. Siguro may isang lone bettor na 15 times nanalo in a span of, let's say, a year. Right? So may mananaya na manghuhula. Hindi kaya si Madam Puring yan. Oh, so makabilang buhay na pala si Madam Puring. Oh, sino itong manghuhula from Quiapo or maybe from Bulacan? Laging tumatama ang Bulacan. Hindi kaya si Taning yan? Na 15 times daw na nanalo na sa loto, sabi ni Sandra Cam. Siguro in a span of a year. But meron pang lone bettor na 20 times nanalo within a month. My God! At may kredibilidad si Sandra Cam, mga ate at kuya, dahil galing siya sa PCSO. May mga insider, may mga puting ahas na nagtitimbre sa kanya, hindi lang kay Miss Maharlika. Hindi lang kina PRRD, kina Pastor Kiboloy. Malamang nagtitimbre rin yan sa media, hindi lang binabalita ng media. At siguro ayaw rin magsalita ng puting ahas, ayaw rin magparating ng mga, 'di ba, ng mga ayaw lang mag-release ng or 'di ba magpakaputing ahas or magtimbre ng mga anomalya sa loob sa media dahil nga baka ipahamak ng media. Kanino lumalapit? Kay Miss Maharlika, kina PRRD, malamang nagbibigay sila ng intel, and even to Sandra Cam. Since nga si Sandra Cam taga PCSO naman. Within a month, ilang beses mga ate at kuya merong jackpot prize na tumatama within a month? Malamang mga 8 beses. Within a week may nananalo ng dalawa, may nananalo ng dalawa, 'di ba? Yung mga jackpot prize ng mga 15 million, 40 million, 60 million, may tumatama ng 200 million or girl. Sabi nga ni Sandra Cam noon, kami nga within 3 months wala pang tumatama ng jackpot prize, lalo yung malakihan na yan kasi mahirap mapanalunan, napakaraming combinations, di ba? Kasi mga 656, mga ganon, 654 combination. So, 54 numbers, tapos 6 combination. Mahirap talagang tamaan. 645 nga ang hirap ng tamaan eh. Lalo pa yung 654 or mas matataas na combinations. Pero ngayon, every week, twice a week, may tumatama. Hindi na normal yan. Okay? Mas nasusurprise pa tayo pag walang tumatama sa loto kaysa sa may tumama. So ang palusot nila,
Hindi naman daw yung pinaka-ano, hindi naman yung malakihang premyo yung 20 times may nanalo. Do'n lang daw sa pangmaliitan, like mga 3 number combinations, may 20 times daw. Ang galing talaga ng mananaya yung kung sino man siyang pinagpala sa Pilipinong lahat. Okay? Biro mo 20 times siyang nanalo sa mababang combination. So kung merong nananalo ng ganyan, 20 beses, malamang may nananalo rin ng one time lang at dapat maraming winners. Ay kauupo pa nga lang ni Mel Robles, 433 na ang nanalo, di ba? Naghati-hati na lang sa jackpot prize. Oh. So baka yung mga pa-premyong 50K, yung ang pot money or yung jackpot prize mga 50,000, yun lang yung napanalunan ng makailang ulit ng iisang tao. Normal pa ba yan? Ang sagot ni Tulfo ay, nakakataas naman ng kilay. Sa loob ng isang buwan, Diyos ko, ilang beses siyang tumaya. Araw-araw siyang tumataya at marami siyang combination na tinatayaan. O, yung mga 6 combination mga kuya, 20 pesos yun eh. Kaya nga sabi ni Sandra, kung huwag kayong tataya, sayang ang 20 pesos nyo, pambili nyo na lang ng bigas na hindi pa rin 20 hanggang ngayon. Huwag na kayong umasa kasi may mahika di umano sa Tulfo, sa PCSO. Ang ganyan, ang reaction lang ni Tulfo, nakakataas naman ng kilay yan. Ang dapat mong sabihin, Tulfo, kung ako siguro ang nasa posisyon mo ay nakakagalit, nakakabahala, nakakapagtaka, nakakagigil, hindi yung nakakataas lang ng kilay, Tulfo. Anong next move mo pagkatapos nito? Ito nga po yung palusot yun. Ang palusot, umami ng PCSO. Hindi sila nag-deny sa allegations ni Sandra Cam, kaya nga tumaas ang kilay ni Tulfo. Hindi nila dinideny na meron talagang nanalo na loan better ng 20 beses within a month. Okay? O ano statement ng PCSO mga kuya? Yung 20 lotto wins under one name, hindi naman daw doon sa jackpot game. So, ibig sabihin yan sa mga ano lang, yung mga mababa lang. No? Basahin ko yung article ha. Basahin natin. Bago natin puntahan. Anong palusot kaya dito ng PCSO? So, ano ang sabi ni Sandra Cam? Tinanggal si Melionario Quiades Robles. Melquiades, talagang pangalan. Parang aklang-akla rin naman. Tinanggal daw yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Bakit may kalat eh? Si Melquiades kasi nga maraming anomalyang ginagawa. Bakit mo inappoint Smugs? I mean, Kuting. Kung ikaw man talaga ang nag-appoint kay Melquiades. Parang pang-akla rin yung pangalan. Kinlarify daw na wala namang loan better na nanalo ng jackpot prize for the state-run o pag-aari ng gobyernong loto ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Si Tulfo daw kasi pinuna-puna. Ayan, nagsalita si Tulfo. Pero sa interview daw ng ABS-CBN, sabi ng general manager na si Quiades o si Melionario, ito daw ay kaso ng isang tao lang na inutusan lang para kumuha ng panalo ng napakaraming tao sa mababang tayaan yung Hay, hala anong palusot ito? Baka inutusan lang yan Ika, yung isang tao na yan. Marami namang nanalo. Well, kung ang nanalo ay taga Bulacan, Pampanga, Mindanao, Bisaya, lahat ng taong yun, sabihin nyo 20 katao, kilala nila yung magki-claim. Sino ang pinagki-claim nilang iisang tao? Ang palusot ni Mel Robles mga kuya. Inutusan lang yan ng 20 katao. Iisang tao lang yung inutusang mag-claim. Bakit siya lang ang inuutusan? Ay kung mapahamak ang buhay niya. Kilala niya ang mga winners sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Grabe naman tong tao to. Napakaraming connections. Parang runner. Yun ang palusot ni Melquiades, mga kuya. Whoever is the holder of the winning ticket can claim it. So kung sino daw may hawak ng ticket, pwede namang i-claim niya 'yon. So malamang inabot daw sa kanya, sa taong ito. So, nangangamba ako sa aking kung kumbaga halimbawa taga Mindanao ka, nangangamba ako baka matiktikan ako. Usapin ko na lang 'tong taong 'to, ibigay ko sa kanya ang ticket ko tapos kung itakbo niya yung ticket mo, dahil. At paano niyo nakilala yung taong 'to? Kung taga iba't ibang lugar ang nananalo.
Oh, grabe kasi nakita rin namin yung agents pinapasabay sa kanila ng mga bettors na suki niya na nanalo na, "Uy, paki-claim naman anyway, go to the branch," yada yada. So bibigyan yun ng komisyon. Siyempre inutusan mo yun, mapapahamak ang buhay nun, kung ma-hold up yun, masaksak. O di bibigyan mo ng mga pautot no? Oh. Tapos may mga amount dito 225,000 ganyan-ganyan. So pinagpapaliwanag ni Tulfo si Robles. Tumaas lang ang kilay ni Robles. Anyway, Tulfo, bangis-bangisan mo. Okay? Ikaw ang nagpasimuno niyan, sabi mo iimbestigahan. Ayan na, umamin na ang tayaan ng numero, umamin na si Quiabes Millionario, si Mel Quiabes. Umamin na meron naman talagang tumama, nautusan lang siguro yan. Nautusan na i-claim. Ay, Diyos ko po, Tulfo, pinasasayaw ka sa palad, pinatatumbling ka sa patag. Yung ganyang mga alibis, Tulfo, sasakyan mo, paniniwalaan mo yan. Tigas-tigas eh. Kasi may vlog si Miss Maharlika, Sir Tulfo, na di umano kayo, sinabi rin niya ni Sandra Cam, bigla kayong kambyo ni sino isa? Win Gatchalian? Si Win Gatchalian ba yon? Hindi si Win, yung isa. Yung mukhang malambot rin. Gatchalian nga yata. Gatchalian ba? Hindi is Coco Pimentel, maalinman. Villanueva? Di ba sila, dalawang senador yun, aside from Tulfo may isa. Si Pimentel daw, so si Coco, Ate Minda. Si Coco, lumambot kayong bigla. Kaya ngayon, nagsalita si Sandra Camp, hindi lang si Miss Maharlika nagbablog, na kayo daw di umano'y nabayaran ng billions, kaya kayo biglang tumahimik, wala nang follow-up. Eto, nung nagsalita si Sandra Camp, nakarating din naman pala sa iyo, Tulfo, ang balita na may nanalong, Diyos ko po, normal ba ba? Diyos ko po. Hindi lang buwis ng taong bayan ang kinakamkam, pati loto. Parang ganun din, pati yung mga Okada, mga private businesses na may extortion na nagaganap allegedly. Diyos ko po, ang daing pasabog ni Miss Maharlika, dinededman ninyo, mabuti nagsalita ang Sandra Camp, tapos ang statement mo, tumaas ang kilay mo, Ginoo ko. Nakakataas naman ng kilay yan. Tulfo, hindi ba red flag yan? Kahit na yung isang tao 2 beses manalo, kahit mababang amount yan, kataka pa rin, di ba? Nakaka-alarma pa rin, pero ikaw tumaas lang ang kilay mo. Nasaan ang bangis mo, Tulfo? Ikaw ba ay naduduwag kay Melquiades na ang sabi ni Sandra Cam, willing tumegi bumbong? Kaibigan nga raw ni Melyonario yung si Chandi Ramani ba yun? Na manggugurgur na half Filipino, half Indian? So mahilig daw magpagurgur si Sandra Cam, hindi takot. Ano ka, Tulfo, takot kang magurgur? Ano ba? Nasungal-ngalan ka ba according to Miss Maharlika? Nasungal-ngalan ka ba? Gaano ka kapal na bundle ang sinungal-ngal sa iyo? Bakit parang okay, iimik ka na rin, total na umimik si Sandra Cam. Anong end goal mo? Anong susunod mong step? Ibababa mo lang ang tumaas mong kilay? Mag-comment ka nga sa comment section at mag-like and subscribe ka rin dito sa channel ko, Tulfo.